Bago makilala ang pangalang Eman Bacosa sa social media, bago dumating ang mga endorsement, bago ang guestings, ang atensyon at ang mga tanong ng publiko, may isang panahon sa buhay niya na tahimik, simple at puno ng pagsusumikap. Panahon na wala pang nakakakilala sa kanya bilang anak ni Manny Pacquiao. Lumaki si Eman sa mundong hindi umiikot sa spotlight. Walang kamera na nakatutok sa kanya. Walang press na sumusunod sa bawat galaw. Para sa karamihan, isa lang siyang ordinaryong bata, may pangarap, may responsibilidad, at may araw-araw na laban na hindi nakikita ng iba. Sa likod ng lahat ng ito, nandun ang nanay niya, isang ina na hindi kailanman umasa sa pangalan ng iba para itaguyod ang anak niya. Tahimik siyang kumilos, hindi nagreklamo. Hindi humingi ng awa. Ang focus niya ay simple, palakihin ang anak niya ng maayos, may disiplina at may respeto sa sarili. Pero bago po ang lahat, baka pwede pa like muna ang video na ito. Dahil napakalaking bagay na ito sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Kasama rin sa buhay ni Eman ang stepfather niya. Siya ang nandoon sa mga ordinaryong araw. Siya ang kasama sa mga usapan tungkol sa buhay, sa tamang asal at sa responsibilidad. Walang eksena. Walang palabas, isang presensya lang na hindi kailangang ipagsigawan para maramdaman. At si Eman, lumaki siyang dalang katahimikan ng ganitong klase ng buhay. Hindi marangya, hindi madali, pero matatag. Habang ang ibang bata ay maagang nakakaramdam ng pribilehiyo, si Eman ay natutong umunawa sa salitang paghihintay. Natutong magtiyaga kahit walang kasiguraduhan. Natutong pumasok sa araw-araw na gawain na walang kasiguraduhan kung may darating bang biyaya o wala. May mga panahong wala siyang maipagyayabang. May mga panahong sapat na ang simpleng araw na walang problema. At may mga gabing ang tanging sandalan niya ay ang paniniwala na balang araw, may saysay din ang lahat ng ito. Hindi siya lumaki na tinatawag na anak ni Pacquiao. Lumaki siya bilang Eman, anak ng isang ina na matatag at ng isang amang piniling tumayo kahit hindi niya obligasyon. At sa ganitong klase ng pagpapalaki, nabuo ang ugali niya. Hindi siya pala reklamo, hindi siya palaasa, hindi siya naghahabol ng pansin. Sa halip natutunan niyang magtrabaho sa katahimikan, gumalaw ng walang ingay, mangarap kahit walang kasiguraduhan kung kailan matutupad. Sa mundong hindi pa siya kinikilala, natutunan ni Eman ang isa sa pinakamahirap na leksyon sa buhay. Ang maging matatag kahit walang pumapalakpak. Habang ang pangalan ni Manny Pacquiao ay kilala sa buong mundo, ang buhay ni Eman noon ay nasa kabilang dulong eksena. Hindi niya hawak ang apelyido bilang proteksyon. Hindi niya dala ang reputasyon bilang sandata. Ang dala niya lang ay sarili niyang disiplina at ang pagpapalaki sa kanya ng mga taong laging nandoon. At dito nagiging malinaw ang isang bagay, ang hirap ng buhay ni Eman noon ay hindi nasukat sa kakulangan ng pera o luho, kundi sa kawalan ng pagkilala, sa katahimikan ng pakikibaka, at sa pagbuo ng sarili ng walang shortcut. Hindi niya hinintay na may magbukas ng pinto para sa kanya. Hindi niya inantay na may magsabi kung sino siya. Unti-unti niyang binuo ang sarili niya, sa asal, sa pananaw at sa paraan ng pagharap sa mundo. At nang dumating ang panahon na unti-unti na siyang napapansin, dala niya ang ugaling hinubog ng tahimik na mga taon. Kaya hindi siya naligaw, kaya hindi siya nagbago, kaya hindi siya nalasing sa atensyon. Dahil ang batang ito ay matagal nang natutong tumayo kahit walang nakakakita. Kung darating man ang panahon na makilala siya ng mas maraming tao bilang anak ni Manny Pacquiao, hindi nito mabubura ang mga taon na nabuhay siya bilang isang batang hindi umaasa sa pangalan ng iba. At marahil iyon ang dahilan kung bakit kakaiba ang pundasyon niya ngayon. Ang hirap ng buhay ni Eman Bacosa noon ay hindi headline, hindi viral, hindi trending, pero ito ang hirap na humubog sa kanya. Ito ang hirap na nagturo sa kanya ng disiplina. Ito ang hirap na nagbigay sa kanya ng tahimik na lakas. At ngayon, habang unti-unti siyang nakikilala, habang nagbubukas ang mga oportunidad, habang nagiging malinaw ang direksyon ng buhay niya, isang bagay ang hindi mababago. Bago siya naging kilala bilang anak ni Pacquiao, matagal na siyang naging matibay na tao. At minsan, iyon ang pinakamahalagang tagumpay sa lahat. Dumating ang panahon na unti-unting nagbago ang paligid ni Eman. Hindi biglaan, walang announcement, walang eksena na parang pelikula. Isang araw lang napansin niya na may mga mata nang nakatingin. May mga tanong nang lumalabas. May mga pangalang binabanggit na dati ay malayo sa mundo niya. At sa gitna ng lahat ng iyon, dala pa rin niya ang ugaling hinubog ng tahimik na mga taon.
Hindi naging madali ang paglipat mula sa pagiging walang nakakakilala papunta sa pagiging pinapansin. Kasi kasabay ng pansin, dumating din ang expectations. May mga taong may sariling interpretasyon ng kwento niya. May mga gustong magdikta kung sino siya at kung ano ang dapat niyang maging. Pero dahil sa mga pinagdaanan niya noon, hindi siya basta nadala. Ang batang natutong mabuhay ng simple ay marunong magbasa ng sitwasyon. Ang batang lumaki sa tahimik na pagsusumikap ay marunong pumili kung kailan magsasalita at kung kailan tatahimik. At si Eman, dala niya ang ganitong klase ng maturity sa bawat hakbang na ginagawa niya. Habang dumarami ang oportunidad sa boxing, sa public appearances, sa mga proyekto, mas lalo niyang naintindihan ang halaga ng pundasyon. Hindi siya nagmadali. Hindi niya hinabol ang lahat. Pinili niya ang mga bagay na kaya niyang panindigan, kaya niyang alagaan, at kaya niyang ipaglaban ng hindi binabago ang sarili. At sa likod ng lahat ng ito, nandoon pa rin ang mga taong una niyang sandalan, ang nanay niya at ang stepfather niya. Sila pa rin ang unang pinupuntahan niya kapag may duda. Sila pa rin ang nagpapaalala sa kanya kung sino siya bago pa man dumating ang pansin ng mundo. Hindi nagbago ang tahanan. Hindi nagbago ang usapan. Hindi nagbago ang values. Kung may nagbago man, iyon ay ang lawak ng pangarap, hindi ang ugali. At sa paglipas ng panahon, dumating din ang mas malinaw na koneksyon sa mas malaking kwento ng buhay niya. Hindi bilang headline, hindi bilang isyu, kundi bilang bahagi ng pagkilala sa kung saan siya nanggaling at kung saan siya patutungo. Isang pagkilala na dumarating sa tamang oras, hindi minadali, hindi ipinilit. Para kay Eman, hindi ito tungkol sa apelyido. Hindi ito tungkol sa titulo. Hindi ito tungkol sa kung sino ang mas kilala. Ito ay tungkol sa pagiging handa. Handa na siyang harapin ang mundo na mas maraming nakatingin dahil matagal na siyang humarap sa mundo na walang pumapansin. Handa na siyang tumayo sa sarili niyang pangalan dahil matagal na niyang binuo ang sarili niyang pagkatao. At dito nagiging malinaw ang buong larawan. Ang hirap ng buhay niya noon ang nagbigay sa kanya ng lakas ngayon. Ang katahimikan ng nakaraan ang nagturo sa kanya kung paano maging kalmado sa gitna ng ingay. At ang kakulangan ng pagkilala noon ang nagturo sa kanya na huwag malunod sa pansin ngayon. Hindi niya kailangang patunayan ang sarili sa lahat. Hindi niya kailangang ipaliwanag ang bawat hakbang. Ang kailangan lang niya ay magpatuloy, dala ang mga aral ng nakaraan at ang direksyon ng hinaharap. At habang mas lumilinaw ang landas niya, mas nagiging malinaw din kung bakit mahalaga ang kwento niya sa maraming tao. Dahil hindi ito kwento ng biglaang swerte. Ito ay kwento ng paghihintay, pagtitiyaga at pananatiling totoo kahit walang kasiguraduhan. Ngayon, habang patuloy siyang umaangat, hindi niya binubura ang kahapon. Bit-bit niya ito. Tahimik, buo at may respeto. Dahil alam niya na kung wala ang mga tao na hindi siya kilala, hindi rin siya magiging handa sa mga araw na mas marami ng nakakakilala. At marahil iyon ang dahilan kung bakit iba ang dating ng pag-angat ni Eman Bacosa. Hindi ito maingay, hindi ito pilit, ito ay natural, parang isang taong matagal nang naghanda para sa sandaling ito kahit hindi niya alam kung kailan darating. Sa puntong ito ng buhay ni Eman Bacosa, hindi na tanong kung may kakayahan siya. Ang mas mahalagang tanong ngayon ay kung paano niya dadalhin ang mga susunod na taon. Habang mas dumarami ang nakatingin, habang mas lumalakas ang boses ng opinyon, at habang mas nagiging mabigat ang pangalan na dala niya. Dahil ang tunay na hamon ay hindi nagsisimula kapag mahirap ang buhay. Ang tunay na hamon ay dumarating kapag nagiging mas madali na ang lahat, pero kailangan mo pa ring manatiling pareho. At dito pumapasok ang lalim ng pagkatao ni Eman. Ang batang natutong mabuhay ng simple ay hindi madaling maligaw. Ang batang lumaki sa tahimik na pagsusumikap ay marunong magbawas ng ingay sa paligid. Kaya habang patuloy siyang nakikilala, sa boxing, sa public appearances, sa mga oportunidad na hindi niya pinangarap noon, dala niya ang isang malinaw na prinsipyo. Hindi kailangang madaliin ang lahat para masabing umuusad ka. Hindi rin niya sinusukat ang tagumpay sa dami ng papuri. Para sa kanya, ang tunay na sukatan ay kung kaya pa rin niyang umuwi sa parehong sarili. Hindi nagbago ang respeto, hindi nagbago ang asal, at hindi nagbago ang pagpapahalaga sa mga taong kasama niya nung walang nakatingin. At kung may isang bagay na malinaw sa hinaharap niya, ito ay ang pagiging handa. Handa siyang matuto, handa siyang magkamali, handa siyang tumanggap ng puna.
At higit sa lahat, handa siyang panindigan ng sariling desisyon, hindi bilang anak ng isang alamat, kundi bilang isang taong may sariling direksyon. Hindi maiiwasan na sa paglipas ng panahon, mas lalo siyang maiuugnay sa mas malaking pangalan, mas malaking kwento, at mas malaking expectations. Pero ang kaibahan ni Eman ay ito. Hindi niya hinahabol ang legacy, pinapanday niya ito sa sarili niyang paraan. Kung darating man ang mga bagong yugto sa buhay niya, mas malalaking laban, mas malalaking proyekto, mas malalaking responsibilidad, haharapin niya ito dala ang parehong katahimikan na nagturo sa kanya kung paano maghintay ng walang kasiguraduhan. At sa likod ng lahat ng ito, may isang paalala na hindi niya nakakalimutan. Na ang lakas na meron siya ngayon ay galing sa mga panahong wala siyang pinanghahawakang pangalan, kundi sarili lang niyang prinsipyo. Ito ang dahilan kung bakit ang kwento ni Eman Bacosa ay hindi lang kwento ng pag-angat. Ito ay kwento ng pagiging handa sa hinaharap dahil sa mga aral ng nakaraan. Isang kwento na patuloy pang sinusulat, hindi sa bilis, kundi sa lalim. At habang binubuksan niya ang susunod na kabanata ng buhay niya, malinaw na isang bagay ang dala niya palagi. Ang kakayahang manatiling totoo, kahit magbago pa ang mundo sa paligid niya. Kung may patutunguhan man ang lahat ng ito, sigurado ang isang bagay hindi siya dadating doon ng mag-isa at hindi rin siya darating doon ng hindi handa. Sa dulo ng kwento ni Eman Bacosa, isang bagay ang malinaw. Hindi siya hinubog ng pansin, kundi ng mga panahong wala nito. Bago pa man siya makilala ng mundo, matagal na siyang tinuruan ng buhay kung paano tumayo ng mag-isa. Tinuruan siyang maghintay ng walang reklamo. Tinuruan siyang mangarap kahit walang kasiguraduhan. At tinuruan siyang pahalagahan ang mga taong nandoon kahit hindi madali ang sitwasyon. Ang nanay niya na naging haligi sa katahimikan. Ang stepfather niya na tumayo bilang ama sa gawa, hindi sa pangalan. At ang mga taon na lumipas na wala siyang inaasahang shortcut, lahat ng iyon ang nagbigay sa kanya ng pundasyong hindi basta-basta masisira. Kaya na nang dumating ang panahon na mas marami nang nakakakita sa kanya, hindi siya nagbago, hindi siya naligaw, hindi siya nalasing sa atensyon. Dahil ang batang ito ay matagal nang natutong maging buo kahit walang pumapalakpak. At kung darating man ang panahon na mas makilala siya bilang anak ni Manny Pacquiao, malinaw na isang bagay ang hindi mabubura. Bago ang pangalan, bago ang pagkilala, bago ang lahat, may sarili na siyang pagkatao. Ito ang kwento ng isang batang hindi lumaki sa spotlight pero lumaki sa disiplina. Isang batang hindi hinintay ang mundo para bigyan siya ng halaga, kundi binuo muna ang sarili niya ng tahimik. At marahil iyon ang dahilan kung bakit espesyal ang pag-angat niya ngayon. Hindi ito biglaan, hindi ito pilit. Ito ay bunga ng mga panahong walang nakakakita pero hindi siya sumuko. Bago matapos ang video na ito, isang tanong ang iiwan namin sa inyo. Sa tingin mo, alin ang mas mahirap, ang magsimula sa wala o ang manatiling totoo sa sarili kapag dumating na ang pansin? I-comment mo sa baba. Gusto naming marinig ang pananaw mo at mag-subscribe ka na rin. Maraming salamat po sa panonood. Ito ang kwento ni Eman Bacosa. Tahimik na laban, tahimik na tagumpay.